bautismuhan na, ligtas na, kahit gumawa ka ng kasalanan, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Di ba? Gusto ba natin yun? Nabautismuhan ka na, pero pwede ka pa gumawa ng kasalanan. Pero hindi ka mapapahamak, ligtas ka pa rin. Tayo mga kapatid, di ba meron tayo dito? Holiness and service unto the Lord. Praise be to God. Kaya naalala ko yung preaching ni Presbyter Bell of Sangha na nung siya ay kasagsagan na nagtuturo o nagtatayo ng church sa Canada, mga kapatid. Offensive sa mga tao doon ang aral ng kabanalan. Takot na takot ng ibang pastor doon pag magturo ng aral ng kabanalan. Bakit? Mauubos daw ang kanilang miyembro. Takot ang pastor, ituro ang kabanalan. Pero sa Fort Watts, dumadami ang mga member. Bakit, mga kapatid? Sapagkat yan ang ability na meron sa good man of the house. To lead the church, beloved brethren, leading in the holiness. Kaya kung natin titingnan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to verse 2. 1 Corinthians 15, verse 1 up to verse 2. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Mga kapatid, ayaw natin mawala ang kaligtasan sa atin. Kita kayo na mga nangangaral na ebanghelyo sa Western country, mga kapatid. O di ba, inusig sila. Kumbaga, hindi lang musik basta salita, mga kapatid. Minsan, sinasaktan sila. O di ba? Pag pinakilala sa kanilang kasalanan, at yan ang ating generation ngayon, mga kapatid. Kaya, ang tao sensitive. And we praise God by offering. Praise the Lord. Kung mapapansin niyo, mga minamahal, ang message ng ating mahal na Deputy Executive Minister, Bishop Jonathan sa Hongkong, minumulat niya ang mga tao ang nature ng kasalanan. Ang nature ng kasalanan. Minumulat niya sa mga tao. Ini-expose niya, mga kapatid, ang nature, ang kalikasan ng kasalanan. He's not making sin as sugarcoating. Yung parang masarap pakinggan, mga kapatid, kundi ipinakita niya, mga minamahal, para magkaroon sa puso ng mga tao ang sumbat, mga iniibig, when they did not accept the gospel. Ano ang mangyayari sa buhay ng tao? Kaya kung ating papakinggan maigi ang mensahe ng ating mahal na deputy, beloved brethren, he makes the sin exposed. Maunawaan ng mga tao ang kasalanan na ito'y hindi dapat ipagpatuloy ng mga tao. People cannot accept the gospel unless they know and they understand that they are sinners. Ipinakita, ipinapaunawa ng ating mahal na deputy, ng ating generation ngayon, ay lunod na